Welcome po sa ating video. So before we start the lesson, konting disclaimer lang sa content ng video na ito. Kasi po baka may napadpad po tayong viewer dyan. The lessons in this channel will be explained in mixed languages, namely English, Tagalog, and Korean, but mostly in Ilocano dialect po. So if you don't understand Ilocano, sorry na in advance, pero there is so much information available sa internet and sa YouTube na pwede pong i-search niyo kung naghahanap po kayo ng Korean lessons na naiintindihan po ninyo. And kastamat nga part of the disclaimer, numaysa ka nga highly visual learner, like you need pictures and videos and animated presentations of lessons. Sorry manin kasi baka nga para kinyam daytoy. In short, these lessons are just plain, as in simple lang nga presentation taha anak nga tech savvy nga kunara. Hindi ako mateki nga tao, iso nga pasensyaan yun ang gusto ko lang sana na mangyari is ma-reach out yung mga nangangailangan ng lesson na ito, makatulong sa kung sino man yung kailangan itong lesson na ito before pumunta dito sa Korea, or kahit na yung nandito sa Korea na yung naghahanap ng kahit konting lessons lang. So yung lesson na ito ay Korean words, phrases, and expressions that come in handy when mastered before working in a factory in Korea. So, baka may mag-question ng grammar ko dyan. So, working in a factory, because I'm referring to the work na ginagawa talaga sa loob, ng factory. Not pertaining to the factory as a location in general. So, in-explain ko lang kasi baka may mang bash, alam nyo naman. Okay, so let's proceed. So, yung first part is actually sa gisoksa. Ayan. So, gisoksa yung first na nilagay ko dito kasi most probably ito yung first na pupuntahan ninyo. So, ano yung mga words nun niya, the words nga kailangan nyo nga maamuan, or very useful words nga maamuan nyo, no? As pare nga sumangbot kayo dito yan. So, yung gisoksa kasi yung first na ipapakita sa inyo lang nga pagtrabaho na kayo kat kasang-sangbot yun niya, company. So, ayan. So, dito, agibaga lang kadagi jay based on my experience, kan di kasla makikitak talaga nga medyo kailangan nga sentences kasay. And they go the vocabulary nga kung naktatay. Ayan. So, dito gamin, first, nga ikatay ko na pilyohan got. Ano to? Kung maaalala nyo, yung lessons sa mga books nung nag-aaral po kayo ng Korean language, pilyohada na mar is, ano nang ibig sabihin nun? Need, diba? So, pilyohan got is yung mga bagay na kailangan. Pilyohan got del kasi mga bagay na kailangan. So, ganito ko siya ipopresent yung lesson na to. Hindi ko na siya, hankon nga suratan iti meaning na in English or in Tagalog kasi or Ilocano. Day Korean lang ti ikastak. I-insurat ko nga kasta, tapos makibasa kayo na lang, makidangag. Mas, feeling ko yung lesson na ito is para sa mga auditory ba. Kung gusto mo lang makinig ganun, kas lang mas effective kin ka iti panagdangag ka siya. So dito kunak dito day pinaka-formal nga panangibagada no damaganda no anya iti kasapulan nyo kasjay. Hopefully na simpot dagiti amo nga sangbutan nyo ngay kat at least agdamag da kuma no anya ti kailangan nyo kasjay ijay gisok sa hindi yung dyan ka na yung ganun lang, 'di ba? So hopefully anyways, hantayo madkidi nga amo no dipindi madkidi no nya ti masangputan nyo, 'di ba? Nga company ganda jay style ti amo yo, 'di ba? Ayan. So anyways, 무엇을 필요하세요? or 무엇을
필요합니까? Yun yung pinaka-formal na ano, pero wag na kayong umasa nga kasi ti kasada nga makisaukin niyayo. Kasi in Korean, nga agpaiso, the culture is, kahit na hindi mas matanda sa'yo or mas bata sa'yo yung kinakausap mo, kung nag-meet kayo ng first time lang. Kailangan nga first time lang, katanyo pa lang nga mo, itikas lang nga job title ti tumunggal na may isa kasjay. So, first time lang. Ang dapat na gagamitin is yung formal na language nila. So, yun. Kung siguro, no Korean to Korean nga, agsasao, uray ubing pagsasaon, no Korean kayo, kot uray ubing kayo, no di ay amo yo kasi or no sino man ti mang cater kada kayo no sumangpet kayo, mabalin nga usaran ta kayo ti language nga kasoy. Pero, I think man-mano ti tao nga kaslangay nga mang usar ti kasoy daytoy kumbaga kakauday first nga pilyo hasayo mabalin pay daytoy ngam dayta pilyo amni ka no hindi I think hindi nila yan gagawin unless hindi workplace ang setting dito sa Korea no. So expectan yun nga kahit nagaling kayo sa Pilipinas nga uray pay no nya ti work yo dita, kumbaga nurse kayo dita wenno agwo-work kayo ti office dita uno accountant kayo dita kasjay uno police teacher di ba o ma'am sir kasi tawag ta kayo dita sumangpot kayo dito yan awanen kuha lang ano lang tayo dito kasi lang nga tanggapin na lang natin na yun nga yung status natin para mas magaan sa rikna di ba ayan. So, ti informal na daytoy tapno kas lang nga masanay jay lapayag yo. Mo pilyo he, kasi anya ti actually mabalin nga mall ko na nakuma daytoy. No mall ti mangagyo, amo yo nga shortcut lang daytoy muscle di ay. No nanayonan nga ti R dita. Mall pilyo he, muscle iso di jay. So nga adam ti dadto mga mo pilyo he kun nadalang kasi anya ti kailangan kun nadalang kasjay. Okay? And then, ano pa yung ibang paraan na pwede lang sabihin? 필요한 거 있어? 필요한 거 있어? Adda ti kailangan ba? Nga banag, tiket na dapat nga sa unday ta go daytoy go nga insulat ko ditoy. Actually, iso daytoy got. Diba got kasi is parang kung ano mang bagay yan no nga anyaman nga object ganon. Okay? So, 필요한 거 있어? Very informal. 필요한 거 있어? Inikat na lang day kwan. Ganun talaga. Ang daming kwan dito yun. Ngay, iba ngay yung nakasulat sa sinasabi. Ang daming natatanggal, nababawas, kasjay. So anyways, ang kailangan nyo lang is, kailangan i-master nyo lang talaga. Huwag kayong maging super kwan. Technical sa pag-aaral ng language. Kasi mahihirapan talaga kayo kung ganun yung gusto ninyo, yung gusto nyong ma-perfect. Ba't ganun? Ba't tinanggal yung ano doon, yung S doon sa baba? Kung ko naman kasi awanin malpasti may sangal daw ngay ka na-stress ka lang nga nang ad nung kahit mga talaga nga ma-technical ka dita. Iso nga i-master mo lang. No anya di kunada nga usar kan no anya di mangmangeg mo kasi nga ikasada nga agsao, i-adapt mo lang. I-ano mo lang siya. O hindi ka naman magti-teacher ng grammar, 'di ba? Unless ang gusto mo is mag-teacher ka ng Korean grammar, edi iso, 'di ba? Okay. Or they can say wait lang. Ayan. 필요한 거 없어? ano yung diferensya kaya nito? 필요한 거 있어? 필요한 거 없어? Ayan. May mga tao kasing ti damagan mga ikat no. Awan ba ti kailangan or adda ba kailangan? Kasi tayo, di ba? Ano maminsan ba't lang agdamdamag. And then, 필요한 거 있나? Yung ano dito, kung na-encounter nyo na sa, siguro nung nag-training kayo doon sa sa POEA, yung 5 days na training ngayon, na aral ito na banda. Yung may word na yung mga doon. Yung mga ending ng expressions, ending ng sentences, ganon. 필요한 거 있나? No, kargaan dati yo, dagito very nice. Dagita, dagita ng cater kada kayo. Kumbaga, 필요한 거 있나요? 있어요? 없어요? Asay. 필요한 거 없나? 없나요? 필요한 거 없나요? Wala ka na bang kailangan? Ganon. Tapos, 필요한 거는, ito na yung pinaka,
very informal na pagsasabi. Dangay gaming ti Korean spiman nga kaslangay nga kahit dangay nga maging friendly kasjay or kahit dala nga maging cool lang ba o 필요한 거는 ganun niya. 필요한 거는 anong kwan ngay, anong kailangan mo, parang ganun lang. Anya ti kasapulam kasjay. Then 뭐뭐 부족해. Ayan, may bago tayong word dito. Sana alam nyo na ito or no first time nyo man nga man 부족하다 meaning kurang. 부족하다, kurang, not enough kasi. Dati sa bali nga term na dito nga kwan kaso hindi ko na idadagdag dito kasi medyo mas mahaba. 충분하지 않아. Ganon. 충분하지 않아. Hindi sapat yung ibig namang sabihin nun. But anyways, ito, the word 부족해 alone is kulang yung ibig niyang sabihin. And ano naman siya, mas ginagamit siya. Okay? So, momo, 부족해. Yang inulit ko na yung momo na yan, sometimes kasi parang sa atin din, sa Tagalog, ano-ano ang kulang. Ganon. Ano-ano ang mga kailangan mo, parang ganon. momo, 부족해. Ganon. Mo 없어? O anong wala kasi dati anya ti awan kala kasi anya ti awan yung anong kulang yung ganon okay so pwede na lang sabihin 필요한 거 있으면 말해 필요한 거 있으면 이야기해 ganon okay kung meron kang kailangan ngay kat ibagam kasi 부족한 거 있으면 말해 부족한 거 있으면 이야기해 ganon. Okay? Hopefully, ganun sila approach sa inyo. Hindi yung basta-basta lang inbati da kayo, gisok sakit da kayo, hindi bahala. Ganito kasi yun, ulit. Kapag kasi, pagdating niyo sa gisok sa ngayon, kat adangay ti Pinoy nga kadwayo kasi, or Pinay nga maasangputan yung ijay, at least di jay, meron kayong adati mangigayad kinya, imposible mat no, kabayan, kunayo lang kasi, kat anda kayo nga ikuha niya. Anda kayo nga tulungan o anda nga isunod niya tikas tayo, hindi nila ituturo kung nasan yung room, anong gagawin, ito, paano yung gisok sa yung ganun. Pero, may mga cases na yung mga company na nagka-hire is bago lang sila na mag-register sa labor ng workers from other countries. So, ibig sabihin, parang kayo yung magiging first na employee nila na foreigner. So, sa mga cases na ganun, dapat medyo ready tayo sa sa pagsasabi ng ating pangangailangan, ganon. At syempre sa pakikinig kung ano yung sinasabi nila, 'di ba? Okay, so dito sa next na slide, titingnan natin kung paano naman kung tayo yung magsasabi or paano natin sasagutin yung mga ganong tanong, 'di ba? Ayan. So, 이것을 필요해요. 이것을 필요합니다. Ayan, pwede namang 합니다 yung gagamitin natin kung gusto mong maging super, respectful. Pero pwede na yung nuhan nyo pa ilang kaslangay nga hanyo nga magamay kay 합니다. Okay lang dagita heyo yo kakasta. 이것을 필요해요. Ayan, 'di ba alam niyo naman na yung igot meaning daytoy. Ayan. Eto, ganun. Eto, kailangan ko to, ganun. 이것을 필요해요. Okay. Mali ito yung kulay ng aking marker. Ayan, 이것을 필요해요. Or, 이거 필요해요. Pwedeng shortcut lang. 이거 필요해요. 이거 필요합니다. Ayan. Or, you can say, 저거, no, kas pangaligan ata, no, itudtudum or no, no, agumam di ay object, igo, di ba yung gagamit 이것을, ganun yung sasabihin. Pero pag kunwari malayo sa yung object at hindi mo siya mahawakan, itudtudum nga sa di ay man kasi, kailangan di jay, kumbaga dati agaman na di ay, dati inted na ijay, may isang kadwam nga kasta katawan di inted na kinya, katjogo pilyuheyo ko naman nga kasjay. Or nado, jogo 필요해요. Inayin mo dyan nado. Me too. Kailangan ko din yon. Okay? Gets? Next. 이거 더 있어요? 이거 더 있나요? Kasi kasla nga bad word day dating day 있나요? Kuna naman. 이거 더 있어요?
이거 더 있나요? kasi ganun yung pronunciation masanay kayo nga anyo nga question nun day aping nga kas J DJ kasana nga may pagano agreed kayo kada J rules di pronunciation mabasa yung dagi J da pero ang most effective na way ng pag-aaral ng pronunciation is yung pakinggan mo talaga kung paano nila sinasabi ganun pakinggan nyo yung audio ng mga lessons na pinapanood nyo, ganun, or yung kung gumagamit kayo ng nag-usar kayo ti Translator applications kasi ada ti audio niya ti kuan nyo. Nga day kwan day ay talaga nga native speaker ti Korean ti agsasao kasi. Anyways, kahit na hindi tayo native speaker naman, I'm trying my best nga i-pronounce the words na at least close doon sa pronunciation nila. Ayan, so, 이거 더 있어요? 이거 더 있나요? Meaning, meron pa po ba nito? Ada pa iti kastoy, kasjay. No, ada ti something kurang, nga naawat mo nga makasla kurang kasi 더 있어요? Di ba yung the is more? Is there more of this? Kasla kasjay. Oh, next, 이거 부족해요. Ayan naman, yung word na 부족해요. 이거 부족해요. 부족한 것 같아요. 이거 부족한 것 같아요. 것 같아요. Parang kulang ito. Kasi kasla kurang dito 이거 부족해요. kulang ito. ganun. 이거 가져가도 돼요. 이거 가져가도 돼요. Mabalin ba nga alaan daytoy? Or can I take this? Can I bring this with me? Kasla kasi. Ibig sabihin ka lang mabalin nga alaan daytoy kasi lang. And then 이거 써도 돼요. 이거 써도 돼요. In this context, yung ibig sabihin ng so dito from the word 쓰다 is to use. Pwedeng gamitin ito. Ganon. Yan. So, tingnan natin kung ano yung magbibigay tayo ng few examples gamit yung mga expressions na ito. No, habang basbasa DJ Kwan ay habang ibagbaka DJ expressions, sumusurot kayo lang di panagbasa and panag mag-eye reading and pronounce ko na kuma. I-read out loud yung matlang tap ng mga guti bagbagiyo niya. Ayan, so meron akong 3 items dito. Ayan, so pinili ko lang yung parang basic na kailangan, excuse me. Ayan, sorry, napanak lang nag-inom. Nabagamin nga nagsasaungay, kat magsawak ngay, kat kwan, kastoy. Agmaga nga dagdagos di kwan. Ngala, nga kunada. Ayan. So, daytoy, daytoy talo nga banag, anya daytoy yan. Pungan. Bege, ulis, ibul. And then, 건조대. Pagbilagan. 건조대. Yan na ganitan. Drying rack ba ang English niyan? Basta, kasi pagbilagan. Usually kami kasimot lang ti pagbibilagan na dito eh. Depende jay company. Gayam ko na kuma. So, paano natin, in ko gayam dito konjo nga dito ita, isong iti may sangakwan. Isu ti may sanga pinilik na example ko na kuma. Isu ti may sanga kailangan idi ni siya mangput dito eh. Nag-adu kami ngay kat kurang dayto ini kurang ti kastoy syempre papaag laba kami amin ti Saturday kasi ngay kat adu kami idi mga 10 11 nga kasi ngay kat manulang jay pagbilagan iso nga kunak nag-request ngay ti kasta katangkuha mo ti awag na iso nga search ko nga kasta tapos ngayon ko in Google Translate ko nga kasta pati yung sentence in surat ko pa nga kasta before ko nga kasta in memorize ko nga kasta sa ato nga imbagay jay sa mo nimi kasi ganun talaga ang diskarte no adati kailangan nga ibaga and wala kang pwedeng asahan nga mangibaga for you mas maganda na yung ganun yung gawan mo ng paraan para masabi mo and that is the way to learn, di ba?
And, tingnan natin. Example, 베개 한 개 더 있어요? 베개 한 개 더 있나요? Kasjay. So, adapay ba ti may isa nga pungan? No, sprayigan ta may isa ka nga may isa lang nga pungan ti na-receive mo kat amom nga na nga to ti panagpungpungan mo. Kat malay mo dati extra kasi kat kahit mo pa yung nagdawat no dati itid da. Bakang 베개 한 개 더 있어요? Or kahit na anumang bagay yan na gusto mong matanggap sana ganun. 이 이불 가져가도 돼요? 이 이불 가져가도 돼요? Yan. Pwede bang kunin tong ulos na ito? Mabalin ba nga lang ito? Malay mo, pinagpili kayo ng ulos tapos may naiwan na ulos doon tapos gusto mo pang kunin, may extra ganun. Or kahit na ano pa yan na pwedeng alam nyo ti kailangan nyo 필요한 거 kung nadang alam nyo ti kailangan nyo 필요한 거 가져가 kung nadang kasi alaan nyo dagi kailangan nyo. And then kung dati ipakadan mo kasi anya ba kitang kadi anak ang makapanunod do mga example yan. 이 테이블 ganun kung ano pa 이 의자 가져가도 돼요 kunwari ganun. Okay, next. 건조대 부족한 것 같아요. 건조대 부족한 것 같아요. Parang kulang po yung yung bilagan namin yung sampayan. 한 개 더 주세요. 한 개 더 받을 수 있을까요? 한 개 더 주세요. Pahingi naman po ng ng isa. Okay? But then dito sa end meron akong dinagdag na yung ending na 줄 수 있을까요? Meaning, ganun din. However, it's a polite way. More polite way ng pag-ask ng isang bagay. 받을 수 있을까요? Baka naman pwedeng makatanggap pa ng isa. Ganun. Yung parang katumbas niya. Diba? 이거 받을 수 있을까요? 한 개 더 받을 수 있을까요? ganun. Okay? Practice lang. Next is, ayan, Wi-Fi. Siyempre, Wi-Fi yung isang pinakamahalaga na part. Pag, nandun ka na sa gisoksa, diba? Yun na lang yung way mo to connect with your loved ones. Ayan. Anyways, Wi-Fi 써도 돼요? Wi-Fi 써도 돼요? Of course, hindi naman siguro sila magdadamot ng Wi-Fi, no? Pwede po bang gamitin ng Wi-Fi? Ayan. And then, 비번이 뭐예요? 비번이 뭐예요? So, kung hindi nyo pa na-encounter yung word na 비번, wait lang, sulat natin. 비번, shortcut yan actually ng 비밀번호. Ayan, 비밀번호. Nandito nang galing yan. P, tapos, bon. Iso nga P1 ko na. Meaning, password. Yung word na pimil, di ba? Secret. Ang ibig niya sabihin, ito. Ayan, pimil. So nga, oy, sino crush mo? Secret, pimil ko na mga kastay. 비밀번호. 비번이 뭐예요? No, nagagat ka nga mangibagay buo. 비밀번호가 뭐예요? 비밀번호가 뭐예요? Kastay. And then, another way of asking for the password is 비번 알려주세요. 비번 알려주세요. So, dito, ginamit ko yung word na alida, meaning to let know. Yung word na alda is to know, di ba? Yung alida is to let know. Ipakaam mo. 비번 알려주세요. Mabang ipakaam kanya, pwede nyo po bang sabihin sa akin ang password? Ganon. But then, sometimes yung, kung ganito yung tatanungin mo kung yung password ng Wi-Fi, di ba? Ngay kat imbaga nga agpaiso, kumbaga, 1567989, kung kunana, AZ, may pa ganun-ganun pa yun. Parang, mas maganda na ipa-enter mo na lang, no? Sa cellphone. Ayan. So, kung sakali,
na yun yung gusto mong gawin, you can say 비번을 여기에 입력해주세요. 비번을 여기에 입력해주세요. 여기에 sa cellphone mo, ibig sabihin, ipapa-enter mo siya. Yung 입력하다 is word ng to enter a data, ganon. Usually sa cellphone and sa computer yung ginagawa. Pakilagay po dito, ganon. And yung pronunciation again is magiging at yung ito na part. Ayan. So magiging 입력해주세요. 입력해주세요. 비번을 여기에 입력해주세요. 가non. Okay? Gets? So next is ayan. So ano ba yan? Mga packages, deliveries, ganon. Ayan. And the word for that one is 택배. Dito usually we say 택배. 택배를 받으려면 뭐 해야 할까요? Anong dapat gagawin kag gusto mong makatanggap ng 택배, 'di ba? So pagdating nyo kasi sa gisoksa, syempre parang mostly ng kailangan yung i-order online or kung may kakilala kayo na nandito na or malay nyo biglang nag-crave kayo agad-agad ng something from Pinas. ganito, 택배를 받으려고 하는데요. I'm trying to receive or I'm planning to receive sana. 택배, ganon. Kaso lang, ano kaya ang kasunod? 기숙사 주소는 뭐예요? Hindi mo alam yung address. So, tatanungin mo yung address ng gisuksa. Kapag naman magkapareho yung address ng company niyo tsaka yung gisuksa, wala namang problema, 'di ba? So, iisa lang yung gagamitin. Andun naman na sa kontrata nyo yun yung address ng company. Kung naman gusto mong ipa-enter kung sakali nag-order ka na tapos i-enter lang yung address. So, pwede mong gamitin yung word doon sa taas. 여기요. 입력해주세요. 주소, 기숙사 주소 입력해주세요. Kung naman kasi. Okay? And then, kung sakali, meron ka nang na-receive na message na may 택배 ka na, pero hindi mo mahanap ka nun, ano ang pwede mong sabihin? 과장님, 사모님. So, nilagay ko lang yung dalawang yan na examples, no? Kasi hindi naman natin alam kung sino yung maabutan mo sa office, ganun, kung sino yung matatanungan mo. So, yung 과장님, manager, ganyan, 사모님, asawa ng 사장님. Pag-usapan natin to, maybe sa next na lesson. Okay? So, not sa gisoksa muna. More on this one sa next na video. 혹시 택배 안 왔어요? 과장님, 혹시 택배 안 왔어요? Okay, yung word na 혹시 daba ka na nang nagyu ijay kwaen, ijay dramas kasjay. Meaning, by any chance, baka naman adati ay hampay nga inom maya tekpe. Hampay ba nga inom maya tekpe kasjay nung damdamag ka. Okay? And then you can also say 혹시 제 택배 아직 없어요? 아원 빨랑 바제 택배 kasjay. 혹시 제 택배 아직 없어요? Ganon. Okay? So for the gisoksa series, hanggang dito po muna kasi masyado na natang mahaba. OMG, baka hindi na ito mag-upload. But, anyways, see you. Thank you so much for watching. See you doon sa next na video.